Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Martes. 89 anyos nga babae nga nasapuan patay sa balay sa Lapas nakitaan sang agi sang pagpangkuga. Suspect na tumod na. Bag sang 60 anyos nga lalaki nga nagahampang sang pickleball sa Bacolod City, gintaban sang isa ka babayi. Duha ka suspect nga nangawat sang 132 ka Solar Street Line sa Santa Barbara, Iloilo, napasakaan na sang kaso. Duha ka nagasakay sa motorsiklo na pilasan matapos masiod sang nylon nga ginhigot sa dalan sa Talisay City. Kag-atleta halin sa Aklan nakuha ang 11 nga gold medal sa Western Visayas sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, 89 anyos nga babae nga nasapuan patay sa iyabalay sa La Paz, nakitaan sang posibilidad nga ginkuga. Pagsulod kag pagwas ang suspect sa balay sang biktima, nahuli ka si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Nakitaan sang indikasyon nga ginkuga tubtub mapatay ang 89 anyos nga si alias Virgie sa sulod sa iya mismo balay sa isa ka subdivision sa Tabuk-Suba, La Paz, Iloilo City. Sa pagpangusisa sang kapulisan, nagpanawag ang bata sa biktima nga nagaubra sa abroad sa iya nga pakaisa nga respondihan ng iya iloy matapos ma-monitor sa CCTV nga ini ang ginpatay. Suno sa kapulisan, nakitaan sa CCTV video nga matapos madulaan sang animo ang tigulang, ginyudyud pa ini sang suspect pakadto sa kwarto. Apang ang ini nga bahin sang recording ang wala pagwa sa publiko. Grab sa liog, gilogin sipit sa liog, kaginyod-yod pakadto dito sa may kitchen nga way, kay yung kitchen nga way nga na, dito ang kitchen, dito gatubang ang room sang tigulang. Ginkilala sang kapulisan ang suspect kay Jerry Munahan Lima alias Pablo, tumandok sa Mambusaw Capiz kag temporaryo nga nagaistar sa barangay Gihaman, Laganes. Ini ang anay trabahante sang biktima. Base sa investigasyon sang kapulisan, madugay na nga napahalin si Lima sang iya amo bago lang ini nakagwa sa presuhan bangod sang kaso nga illegal gambling. Base sa CCTV video, alas 8 sang aga sang Domingo, May 24, nagpanuktok ang suspect sa gate. Ginpasulod ini ni Virgie bangod sa pagpati nga posible matransaksyon siya sang construction materials nga negosyo sini. Alas 8:51, makitaan nga may bitbit na si Lima nga nakaputol sa bayo nga ginapatihan relo, cash kag mga alas ang biktima. Dali-dali ini nga nagwa sa balay. Pagpangawat kag daang hiligutan-on ang ginasundan nga anggulo sang kapulisan. Accordingly, isa sa mga motibo gid nga mag-grab gid siya. Mag-grab gid siya kay ti ang suspect nga daan nalulong na sa mga sugalan sa katawan. Ginapatihan nga ginplanuhan sang suspect ang krimen. Gintabo sini nga naka-day off ang kabulig sang biktima. Sa pagkahibalo sang barangay officials sang Gihaman, Laganes, naangot si Lima sa pagpangransak sa Ilabanwa. Handa man ang mga ini magbulig para madakpan ang suspect. Para makabulig sa kapulisan, para madakpan say. Hindi mo na masiyasi katanog, may itambalaan, may armas mo na sa. Ginpadulungan sa news team ang puloy-an ni Lima apang wala sang tao. Padayon man nga at large ang suspect. Upod kay si Rilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros, kag panay makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo ginasalamat. Bag may unod nga cash kag iban pang gamit sa isa ka 60 anyos nga lalaki nga nagahampang sang pickleball sa Bacolod City, ginkawa. Nakatutok Aileen Pedreso. Madasig nga nanaog ang babayi nga inis hagdanan sa isa ka court sa barangay Takuling, Bacolod City. Bangod na ka sportswear, wala na halata nga ang backpack kag paddles ng pickleball nga bitbit sa babayi, kinawatan niya gali. Nagpadulong na kuno sa Bacolod City ang amay ni Paul nga 60 anyos para sa isa ka tournament. Masako kuno ang biktima, rason nga madasig nga nakawat sa suspect ang bag kag paddle nga nakatungtong sa lamesa. May unod pa kuno nga cash nga masobra 15,000 pesos. During that time nga nagkawat siya talantaw kami sa iyang game. Mara ko sa piyak na side. So nagsaka na ko sa iya sa second floor. Wala. Abal niya wala ng bag niya. Matapos kuno natukiban nga ginkawat ang iya gamit, nadula ang focus ng biktima sa hampang. Apektado gid actually. Ibisan let's say nga
si father kong nakawatan. Pero ang effective wala sa amon. Yung na-perdi sila sa finals, so naapektuhan gid lang iya concentration. Nagpakuno-kuno lang nga player ang sospek. Rason nga nagsuksok sa sportswear suno sa organizer. Kabalo naman sila nga dapat pataya kay every tournament tamo kita kawatan. Nakita siya sa CCTV, hindi siya player. Gabayo na siya, malugo o athlete siya. Picture na kami, may video. Gin-report na sa kapulisan ang insidente, kag ginhatag ang kopya sa CCTV agud madakman ang sospek. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, duwa ka suspect nga nangawat sang mga solar street lights sa Santa Barbara napasakaan na sang reklamo nga theft. Pila ka solar lights na recover pa sa balay sa mga suspect. Si John Sala nakatutok, exclusive. Gabunan nga kawatan sa ila barangay ang pagkabig sang kapulisan sa mag-utod nga sa Darrell kag Adrian Francisco. Sila nga natulong ang mga sospek sa pagpangawat sa mga solar street lights sa mga barangay sang Bulong Oeste, Bulong Este kag Cabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo. Sa datos ang kapulisan naglabot sa 132 ang ginkawat ng mga suga base sa pagtsekyar sa mga barangay. Apang wala pa matapos ang DPWH Iloilo 4th District Engineering Office ang verification kung pilagid ang ginkawat. Kapon tigayon yung napasakaan sa reklamo nga theft ang duwa nga nagapabilin pa nga at large. Wao nila kay pwede nila mapuslan ang mga frames sang solar light. Then later on siguro na nakasanayan na nila sir, sila na lang liwat-liwat nila ang ang pagpanguha. Kapon na recover sa Santa Barbara PNP ang 24 ka mga solar panel kag 7 ka mga lithium battery sa balay mismo sa mga sospek sa barangay Cabugao Sur. Amo pag ito sir ang gidugang naton as evidence kay nakuha ginaton sa balay sang suspect. Kay nagit padulungan sa news team ang balay sa mga sospek. Suno sa ila utod nga si alias Maria. Halin sa nabalahuba nga ginkawat ang mga suga, wala na kuno nakapauli pa sa Darrell kag Adrian. Ambot nga ni may manas lang kapabatsag. Pero wala sila di kaupuli na. Wala na gid. Wala man kuno nagkulang ang pamilya sa paglaygay sa mag-utod nga unta tanang ila ginahimo. Pagpang-scrap ang palabuhian sang ila pamilya. Kapila na naman sa bayon. Dito tutig manabi. Ginapahayag nga may isa pa kaupod ang mag-utod nga ginkilala kay alias Nonoy. Apang wala ininadala sa ginpasakan sa reklamo. Padayon pa nga natumod sa kapulisan ang matuod sini nga identity. Upod kay Hansley Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental naman, duha ka motorista na pilasan sa liog matapos masiod sa nylon nga nakahigot sa dalan sa Talisay. Nakatutok kay Eileen Pedreso. Makita sa sini nga mga laragway nga nagahabok ang porsyon sang liog sang lalaki. Nakuha nga ini matapos masiod sa nakahigot nga nylon sa Anthony Lizares Street sa Talisay City, Negros Occidental. Wala kuno natalupangdan sang hinablos ni Bibing nga si Chris dal napahilangga ang nylon samtang nagamaneho sang iya motorsiklo padulong kuntani sa trabaho. Ulihin na niya na batsyagan nga nagahapdi ang iya liog. Kaya nanugig sa mismo nga may current iya da liog. Mis nabatsyagan niya lang kung nga naghapdi ang iya liog. Ang iya nga liog. Dayon nabatsyagan niya kuno nagpundo sa iya motor kagin check niya kuno ang iya kuno liog may current na. Aminado ang barangay nga magluwas kay Dan. May isa pa ka motorista nga napilasan man bangod sa ginapayag pagpangsasko. Sa inisyal nga investigasyon sa Talisay City Police, posible nga halin ang nylon sa mga ginapalupad nga borador. Initial, ang hambal is nylon. So, amo pa na ginakanakan ginatong investigation kung may mga tao gid nagapangsasko sa ina nga lugar, di ba uso subong ang palupad sang borador nga nylon man ang gamit. So, amo pa na ang i-check gid naton. Apang nagapati ang barangay officials nga hungod nga ginbutang ang nylon para makapanghalit. So far wala na maimbestigahan gid nga klaro bala. Kagaway na mablatter. Ang ilan naman sa kabersyon naman ako no burador. Di sikudo ka budlay ang bukon burador doon di na giguro mga tabo nga mo na bala. O hindi ko kumbinsido. Hindi malikawan nga magkabalaka ang pila ka mga residente, ilabi na ang may mga motorsiklo nga nagalabay man sa lugar. Siyempre kululbaan manggid nga amo sina nga mga natabo. Nagdeploy na sa mga tanod sa lugar para mamonitor ang insidente. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas.
Sa iban pang balita, kisame sa entrance ng Iloilo Central Market, nagsagawak sang nagbubo ang mamunog nga ulan. Insidente nakuhaan sa video. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Iloilo Central Market. Kim? Jert, apisar wala direkta na apektuhan ang mga vendor sa pagsagawak sang tubig. Wala naman makaluwas ang pila sa ilang mga baligya matapos nagdanaw bangod sa ginapatihan pag-awas sang tubig sa drainage. Daw kasubong nga shower ang pagsagawak sang tubig halin sa kisame sa entrance ang Iloilo Central Market. Ang video, ang kuha sang Domingo sang gabi kasunod sang pagbubo sang mamunog nga ulan. Apang ginklaro sang Iloilo City Local Economic Enterprise Office nga natabo lang ini sa entrance sa mall side sa merkado. Sunod sa market in charge, gilayon manining agin kayo. Security lang kami namangkot. Gin-refer to nila sa ilang engineering. Oo, sa engineering nila siguro sa mga pipes or ano, pero wala gid kami kabalo. Nakasarado ng entrance kag basa. Ang porsyon sang salog sang ginkatuan sang news team kay nasangaga. May isa ka porsyon sang kisame nga gintabunan sang plastik. Kadungan sa pagulan sang Domingo, nagtugay ni isang pagdanaw man sa bilakastol sang vendor sa Iloilo Central Market. Nagtukal pa gani ang tiles kag nadugangan ang litik sa salog. Nabasa man ang pila ka baligya nga piyaya sang isa ka delicacy store. Ginapatihan, nag-awas ang tubig halin sa drainage. Indagnas namon dang imo area kay nasulod ang tubig. So pagpasaka ko sa roll up, may mga bilin pa di o. Ipabalo man namon ang tangtungdan sini. Gilayon ginimestigaran sang LEO ang insidente. Naglusot naman ang tubig na halitira sa dalom naman. May iban man nga halin man sa kapaw, sa pipes pala, nagtulo. Enero subong nga tuig sang nagpuswak ang tubig halin sa drainage. Abril naman sang nagtulo ang tubig sa kisame sa ground floor. Gani nagakangawa ang pila ka vendors nga mas malala ang problema sa tiuna sang tig-ululan. Sikero nila kung siguro na nga hindi mag-overflow ang drainage. Base bala kung magtinulo kay madamage. Jert, sunod sa LEO karon sa gabi, libuton nila kag sakiron ang mga pipes sa kisame diri sa merkado agud batap na ang kasubong nga insidente. Regular kanon nila ini nga himuon. Magapadala man sila sa sulat sa City Engineers Office agud liwat mapausisa ang drainage system diri sa merkado. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Kim Salinas. Mga puso, mas nagataas naman ang tsansa sa low pressure area kung LPA sa Guasang Par o kung Philippine Area of Responsibility nga mangin isa ka bagyo. Uri nakita ang nasambit ka tropical depression, masobra 1,000 ka kilometro na aminhan na sidlangan sa northeastern Mindanao. Sunod sa pag-asa, posible nga magasunod sa Par sa Huwebes ni gani sa Biyernes kag pagkatawag ini nga bagyo Domeng. Sa subong, manubong tsansa nga magtupa sa kadutaan pero pwede butungon ini sa habagat. Padayon ang pag-eksister sa southwesterly wind flow kag easterly sa iban nga bahin sang pungsod. Sa datos sa Metro Weather, may chance ng ulan sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, kag pinakabahin sa Negros Island region. Bantayan. Atleta halin sa Aklan nakuha ang 11 nga gold medal sa Western Visayas sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur sa pagbaliksang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, 16 anyos nga atleta halin sa Aklan nakuha ang 11 nga gold medal sa Western Visayas sa Palarong Pambansa 2026. Western Visayas isa sa mga mabaskog nga contender sa unang nga adlaw sang kompetisyon. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Padunglan sa lupok sang starting gun, todo na ang dalagan sang atleta nga yara sa lane 4. Wala pa galayon ma-establish ang pwesto sini. Tub-tub nga nalutsa ng mga kasumpong sa ulihing nga 100 meters kag nagpanguna sa event. Ang atleta, abong 16 anyos si John Del Rosario, tumandok sang Romancia Aklan. Siya ang 11 atleta nga nagdala sang bulawan ni medalya sa Western Visayas sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Pinaagi sa 400-meter dash secondary boys.
Pagkatapos ng dalagan, naging emosyonal si Del Rosario. 11 ini nga tiyon nga nagpartisipar siya sa palaro. Happy gid sa kahit tungod nga hindi agin expect kay syempre may mga baskog man sa nga kontra nga from other regions just like sang Calabarzon, sa NCR, gin motivate lang sa namon nga ihatag mo gid imong best. Nagaprepara naman ini sa karon sa duwa pa ka team track events nga iya pasakupan. Worth it gid ang amon nga sakripisyo kag pag-training namon kag makita man namon sa iyang mga grabe na determinasyon kag dedikasyon sa iyang event. Magluwas kay Del Rosario, nakuha man sa tumandok sang Kaluya Antique nga si Kent Joseph Bellarmino ang gold medal sa Elementary Boys Shot Put Division. Duwa naman kabulawan niya medalya ang nadala ni Thea Grace Clark sang Iloilo City sa Chess Elementary Division Individual Blitz category kag sa Team Blitz category upod ang kapid sini nga si Claire Clark. Gold medalist man sa Muay Thai Secondary Division si Princess Elijah Casas sang probinsya sang Iloilo. Sa pinakauli nga medal tally nga ginpagwa alas 2 ubong hapon, nagapanguna ang Western Visayas. We are the stronger home of the champions and we know that our athletes, they are doing their best. Kita naman niya, ginataga natin sa support ang atong sining mga athletes. Agud sining nga mag-focus sila sa ila sining nga mga hampang. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Kapuso liwat naman niya ginpaidalom sa yellow alert status ng Visayas Grid. Subugod alas 2 subong hapon tubtob alas 10 karon sa gabi. Base sa datos sa National Grid Corporation of the Philippines, yara lang sa 2,509 megawatts ang capacity sa grid. Ang peak demand ang yara naman sa 2,333 megawatts. Kangos sinigin pasalig ni Energy Secretary Sharon Garin nga madugangan ang supply sa kuryente sa Visayas subong semana apang ini ang temporaryo lamang. Madamong kuno sa ginalantaw ng mga opsyon ng DOE para masolbar ang power supply situation sa Visayas. Ginapanumdum man sa ahensya sa publiko nga magbulig sa pagkino sa kuryente. Mga kapuso, dead on arrival sa ospital si alias John matapos nga ginbuno sa pila ka beses ang 3 ka magulutod sa barangay Linayasan, Altavas, Aklan, Domingo sang gabi. Sunod sa Altavas PNP, nagalakat pa uli ang biktima upod sa iabyan halin sa namatyan sang ginlambatan sa mga suspect. Hinali ilang kuno ini nga ginkastigo kag ginbuno sang magulutod. Ginambalan pa kuno siya o kung sini ang iya abyan nga magpalagyo kag salbaron ang iya kaugalingon. Daan nga hiligutanon ang ginsunod nga motibo sa insidente. Gilayon nga nadakpan ang 3 kag natalana na nga pasakaan sang reklamo nga murder. Based on nga investigation, one of the suspect may previous na drug sa aton nga biktima. Samtang patay ang 23 anyos nga rider nga ginkilala kay alias John matapos magbunggo sa auto sa Arevalo, Iloilo City kagabi. Sa investigasyon sang kapulisan, nagpalagyo ang rider sa checkpoint sang Iloilo City Mobile Force Company sa Mohon, Arevalo, mangod wala ini makasuksok sang helmet. Sa baylo nga magpundo, ginpaburot sang biktima ang iyang motorsiklo, gani ginlagas sang kapulisan. Pagabot sa Arevalo Plaza, ginapahayag nga nakabunggo ini sa nagapaliko nga auto. Nakaangkon sang pila sa ulo kag bali sa magtimbang atiil ang biktima. Aresado matapos makuha sa hindi lisensyado nga pusil sa Tapas Capiz ang miyembro sa Philippine Army nga si alias John, 27 anyos. Nagapatigayon sa checkpoint operation ng kapulisan sa nagpangayos ang bulig ang isa ka fish vendor sa Barangay Switch, Tapas. Nakita sang vendor ang soldado nga nagapagwa sang pusil kag ginpakita ini sa mga tao sa lugar. Girespondihan sa kapulisan kag nagkuha sa soldado ang isa ka 45 caliber pistol, 2 ka magazine kag 8 ka bala nga wala sa nagakaig o dokumento. Wala mapasakan sa reklamong soldado matapos nag-atras ang complainant. Naglabot sa masobra 14 million pesos sa suspect na Shabu na recover sa Bacolod City Police Station 2 sa ginkas nga drug bypass operation sa Barangay 3, Bacolod City. Ginkilalang subject kay John Francis Linca, residente sa amuman nga lugar. Arestado man ang inapatyan runner city nga si Mark Anthony Apostol Marco. Masobra 3 bulan nga ginbaydalom sa surveillance monitoring ang suspect ante sa dakpan suno sa kapulisan. Gininspeksyon sang MDRRMO Batan sa Aklan ang suba sa Barangay Bayang. Ini matapos nakabaton sa report halin sa 2 ka mga residente nga nagakita sila sa buhaya. Una nakita ang buhaya sa Mayo 22, kagliwat nakitaan sa Mayo 23. Bangod taob sa pagbisita sa MDRRMO,
Mabudlay pa matumod kung may presensya gid man sa buaya. Samtang padayon pa ang pag-verify. Nag-aabiso ang MDRRMO sa mga residente nga likawan ang pagpangisda o kung ang pagpaligo sa suba. Ginpaidalom sa livelihood training ang masobra isa kagatos ka mga barker sa Bacolod City Plaza. Suno sa LGU, pamaagi ini agud makapadayon sila sa pagpangabuhi sa iban nga pamaagi. Sa Bacolod City, naglabot sa 500 ka mga barker ang namonitor. Kalabanan sa Bacolod downtown area. Pilaso na 21 anyos nga rider nga ginkilala kay alias John matapos maaksidente sa barangay Lanag, Santa Barbara, Iloilo. Sa investigasyon sa Santa Barbara Police, pauli sa dumalag kapis ang biktima sa nadulaan sang kontrol kag nakabunggo sa poste. Posible na piyongan ini. Ginapahayag nga napilasan ang nawala nga tiil sini kag nakaangkon sa samad sa iban pangabahin sang ilawas. Gindala ini sa nga pamilya sa ospital. May helmet man ang rider kag wala man nakainom suno sa kapulisan. Pilot episodes ang Kamao kahapon, Mayo 25, lulupod, kag ilang tausang cast kag production staff. Nakatutok, Tess Ordales. Ginlantaw sang cast kag productions ang pinakabago nga GMA Afternoon Prime Series nga Kamao ang ina-pilot episode sa isa ka boxing gym sa Parañaque City kung sa rin sila ang kinandan nga nagashoot. Sa among nga episode, nang inibukada ang non-traditional role nga ginadala sang veteranong aktor nga si Neil Ryan Sese, isa ka closeted LGBTQIA boxer nga eksperto nga nagapakig-away sa ring. May collaboration kami ni Direk LA na usapan kami na pag ganitong character yung kausap namin, magiging lalaki ako. Pero pag yung lover, medyo magiging malambot ako. So may ganun siyang dynamics. At the same time, nag-usap kami na kinakailangan hindi siya maging stereotype o caricature na bakla. So kinakailangan totoong tao siya, may puso, lumalaban at humihingi ng respeto. Ang lead star sa series nga si Anton Vinzon nagdayaw man sa acting skills ni Nell nga na-pull off ang intricacy sa iya karakter kag nag-set sa maraming nga panugod sa sports action drama series. Kudos po kay Sir Neil Sese dahil sa ginawa niyang yon sobrang hirap na rin para sa akin. Pagiging LGBTQ na to boxer, talagang malaking difficulties and unpredictable po yung character niya. Ikaw kaya in-knockout ko, ha? Tama na yan! Nagbida man sa first episode si Ewan Michael, nga ginkilala nga Best Child Performer sa FAMAS kag Metro Manila Film Festival. Overtime po kasi tuwing nag-acting ako, nasasanay na po akong i-imagine yung sarili ko as my character. Sa masunod nga mga episode, bantayan mga kapuso kung paano tupungan ni magmakpatumbakal nga role ni Anton ang commendable talents ng iya co-stars. Nagpasalamat man ang PBB alumnus sa iya amay si Roy Vinzon na nagtutukuno sa iya action scenes. Nakaka-pressure po, nakasama ko si Papa sa scene, ilang takes. Pero nung nakita ko po siya sa show, talagang napabilib po ako. Since day one, nandun siya para sa akin, nagiging stage father siya. Tess Ordales, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, Brigadier General Josefino Ligan ginbuslan na ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo bilang PRO6 Director. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok. Opisyal na nga nagpungko bilang bagong Regional Director si Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa Police Regional Office 6. Ginbuslan sini si Brigadier General Josefino Ligan Jr. nga iga-assign bilang Directorate for Operations ng PNP. Si Tuanyo ang anay PNP spokesperson. Nagalaom si Ligan nga sa pagpungko ni Tuanyo, mapasangkad pa ang mga programa kontra illegal nga droga kag kriminalidad. I believe for the last 11 months that I've been staying as the Regional Director, we were able to accomplish the core functions of the PNP, which is the crime prevention and the crime solution effort. Nagpasalig man ang bago nga direktor nga hatagan sini sa importansya mga miyembro sa PRO6, lakip ng mga non-uniformed personnel kag non-commissioned officer. Kung makikita po ninyo, kauna-unahang pag-isip po natin, binigyan po natin ng parangal yung ating mga miyembro dito na dapat bigyan ng parangal.
Handa naman si Tuanyo sa pagpatuman sa warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa bilang pagsunod sa direktiba sa National Headquarters pananglitan matumod nga yara ini sa idalom sa iya jurisdiction. Upod ki Cirilo Renduque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Nagtuga sang kahangawa sa pila ka residente nga posible marusdak ang slope protection sa Iloilo Esplanade 4 sa barangay ng Bitasan, La Paz sa Iloilo City. Inibangon na talupangdan ang pagkaguba sang konkreto nga revetment wall. Makitaan nga kasubong nga may buho na sa sulod. Halos 2 ka metros ang naguba nga slope protection malapit sa approach sang Taytay. Sa tion nga magtaob nagasulod man diri ang tubig halin sa suba. Gininspeksyon na sang Iloilo City Facility Conservation Office. Suno kay Engineer Diane Senyoron, nag-usmod ang porsyon sang slope protection bangod wala ini ma-compact sang maayo kag dapat nabutangan sang boulder. Ang mga concrete na balangag ng mga unsuitable na mangitaan kag idasok din namon. Miksado ta man diri. Hasta dito siya na yung site. Mga puso, paano bala buligan ni Atoy si Tonet? Maging kaapit bala ni Tonet o gagaway ang mga abyan ni Atoy. Bantayan sa The Master Cutter sa aton Jimmy Prime 8 p.m. pagkatapos sang 24 oras. Samtang busol with action ang mga kapuso sa premiere kahapon sa Task Force Firewall. Thrilling ang backstory sa karakter ni Isa ang ginadala ni Kapuso star Kylie Padilla. Bantayan ang dugang pang karakter na Day Miguel Tanfelix, Jack Roberto Buboy Villar, Lexi Gonzalez, and Cheska Fausto. Thankful sila sa positive comments sa netizens sa live stream. Bantayan ang iba't pang misyon sa Task Force Firewall, 8:50 p.m. sa Jimmy Prime. Kagina ang mga pinakadalag ko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso pati na ang mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sad tutub-tub subong, matutod nga serbisyo gidla.